online lending app, just to tell you, mali po yung ginagawa ninyo. Hindi po tama na hinaharas nyo ang mga nangungutang sa inyo despite the fact na hindi sila nakabayad. Dahil hindi po excuse ang hindi nakabayad na hinaharas nyo sila, pinapahiya nyo sila, at tinithreaten nyo sila. Hindi po yan ang solusyon. Singilin nyo ng maayos, idaan nyo sa legal na paraan, hindi yung gagawin nyo yung masama sa ibang tao dahil ang laki ng epekto nito sa buhay nila. Nakakasama pa kayo lalo imbis na nakatulong kayo. Good morning! Magandang araw mga kaibigan. Narito na naman po ang inyong pinakapaboritong programa, ang Abogado ng Bayan. Ako na naman po muli si Attorney Hayes at samahan niyo ako sa araw na ito dahil napakaganda ng pag-usapan natin ngayon para alam niyo ang inyong mga karapatan at ang inyong mga dapat gawin kapag kayo ay nahaharap sa mga kaso o sirkumstansya ng ganitong mga isyo. Ladies and gentlemen, ipakilala ko sa inyo ngayong umaga ang ating napakagandang bisita. Siya ay isang beauty content creator at social media influencer. Napakaganda po niya if you will see her in person. Ladies and gentlemen, Tiffany! Good morning, Attorney! Good morning! Thank you so much for having me here. Of course! Oh my It's my God. pleasure. Sobrang na-excite ako kasi ang dami kong questions na pwedeng matanong sa'yo and especially free legal consultation. Oo nga. Oh my God. Before anything else, sabihin muna natin sa kanila, Tiff, what do you do on social media para alam nila? I'm Tiffany Chen and I usually do beauty content and I give tips, hacks, and also nagmagawa rin ako ng mga tutorial to help you improve on how you do your own makeup. So I hope you can follow me too. Oh, di ba? That's our favorite girls. Okay, so Tiff, how are you? I'm good, Attorney Hayes. Ikaw, kumusta ka? Always good. Always good. Sobrang Yeah. dami nating, I heard, sobrang dami nating gagawin today. And marami yeah. tayong topic na kailangan pag-usapan. So ano ba yung topic natin for today? Actually, isa lang ang topic natin today, Tiff, no? Mga kaibigan, ang ating pong topic sa araw na to ay nagsimula sa napakaraming pinadala pong mga sulat sa atin. At ito po, ang content nila, nagtatanong sila tungkol sa online lending app or OLA. Itong OLA kasi, Tiff, ang daming issue. Mga legal issues, tapos marami nating mga kaibigan, ang dami nilang mga sinasabi na nahihirapan sila dahil dito sa OLA na ito at may mga na-depress pa dahil dito. Ay, nako, attorney, pagdating talaga sa pera, sobrang hirap maningil. Oo nga. Kaya ako, hindi na talaga ako nagpapautang sa mga friends eh. Sobrang hindi hirap friends. maningil. Ako pa yung nahihiya. Pero buti na lang may mga online lending app. Kaso nga lang, syempre, dumadating na sila minsan sa point Correct. na nahaharas na sila sa social media. And sobrang At yan yung nakaka-depress talaga pag-usapan yun. natin. Sobrang Oo. nakaka-depress talaga yung ganun. Kasi imagine yung face mo nasa social media na hindi ka nagbayad. Kaya nga. So, ito yung mga itatakil natin, mga kaibigan. May mga nagpapadala po sa atin ng sulat. Tutulungan din tayo ni Tiff to relay sa inyo kung ano yung mga naipadalang mga sulat. So, Tiff, pwede nating basahin yung mga mensahe nila, Yes, no? Na actually, pinadala. meron kaming 20 na napili sa mga na nag-message po sa amin. Sobrang dami na kasi, pero ito yung mga mababasa namin for today. This is from Christine. Ang tanong niya, may online lending app po akong nautangan. Bale, good payer po ako. Lately lang po ako walang maibayad sa araw ng due date ko. Nakikiusap po ako sa OLA na kung pwede, pagbigyan niya kami ng ilang araw na makabayad at hindi rin naman po namin siya tatakbuhan dahil wala lang talaga kaming pera. Pero panay tawag at text po sila na halos ikabaliw ko na dahil sa pananakot kasama ang buong pamilya at mga anak ko. Ipopost daw ako sa social media gamit ang ID at picture ko. Naku po, nakuha na po nila ang data privacy dito sa cellphone ko at yun po ang kanilang pinapatakot sa akin.
Gusto nating ipaalam sa ating mga kaibigan na nanonood ngayon na unang-una, bago kayo mag-download sa isang app, siguraduhin nyo muna na ito ay rehistrado sa SEC or Securities and Exchange Commission para kung magka-problema kayo, meron kayong pwedeng kasuhan. Kung gusto nyong kasuhan, kasi makukuha mo yung Certificate of Registration nila sa SEC, may mga pangalan ng officers kasi yung TIF, no? So, pwede nilang habulin kung sila ipapahiya. Oh. Pero ito kasi, ang sabi niya, nakikiusap daw siya, no, na wag Bigyan siya ng days. Oo, para parang kabayan. palugit. Oo. Pero kasi yung mga ganito, wala to eh. Hindi mo naman to nakakausap up to eh. Automatic to eh. Once di ka magbayad, magre-reflect lang sa kanila. May mga empleyado yan sila, TIF, no, na mangolekta. Pag di ka nagbayad, yun, mumurahin ka, ganyan, iti-threaten ka na i-post sa social media. So ngayon, ano yung recourse mo dyan? Ano yung remedyo mo dyan? Ang gagawin mo, yun nga, kung rehistrado ito sa Securities and Exchange Commission, pupunta ka sa Securities and Exchange Commission, kukunin mo yung rehistro nila para makita mo yung mga officers doon. At dahil pinahiya ka sa social media, yung mga officers na yon ay pwede mong kasuhan ng cyber libel, 'di ba? Kasi hindi naman to sila makikinig ng pakiusap eh, kasi app nga yun. Sabi mo nga dyan, no, sa iyong sulat na nakuha na nila yung privacy mo. So, ang totoo niyan, ang ibig niyang sabihin kasi pag nag-download ka ng app, di ba may maliit na square? Tapos i-check mo yun, tapos saka ka mag-okay. Yung may I agree. Yes! Oo. Yung privacy policy doon, umuo ka eh, kasi di ka naman maka-download nun, di ka naman maka-start magamit nung app na yon, yung Pag hindi mo application siya pag hindi mo siya chinek, chinek. Ngayon, dahil chinek mo yun, para mo nang sinabi, sige, kunin mo na Binibili ko lahat na. ng information ko. Kasi Nagkaroon na ng consent. Oo, nagkaroon ng consent at kukunin na nila lahat ng pati contacts mo, yung mga name, number, kaya Grabe. nila nakukuha. So isa yan sa mga parang kapalit na rin, 'di ba? Kapalit na rin sa iyong pag-oo doon, may consent na, umuo ka na makuha nila yung data mo. Yung iba nga, nahahack pa nga yung yung mga social media nila. Grabe. Kasi umuo nga nag-check ka Oo. nag-consent ka So, hindi mo rin siya makahabol sa court. Oo, kaya pala, yung mga kaibigan natin dyan, bago kayo mag-download ng app, kahit anong app pala, no, basahin nyo yung privacy policy. Kung nagsabi ba doon na pati contacts mo, social media mo, kukunin nila. Pag umuo ka doon, naku, consent. Pero kasi attorney, minsan sobrang haba niyan. Ang liliit ng fine print. Parang pagka gusto mo na, i-check mo na lang. Tapos, Pero diba? para ma-safeguard sila, para maprotektahan sila, dapat Tama. basahin pa rin nila. Ngayon, kung hindi nyo maintindihan dahil napakalalim ng English nila, ipa-interpret nyo na lang sa iba kasi kayo din yung babalikan yan. Ganun diba? pala yun. Oo, wag click ng click. Sabi nga ng Data Privacy Commission, think before you click. Pero this time, read before you click, diba? Tama. So, attorney, papasok na tayo sa second question. This is from Anne. Sabi niya, nakaloan po kasi ako, ma'am, sa online lending app. At di ko na po mabayaran at sobrang gipit na po ako. Ang nangyari, nakaranas na po ako ng harassment. Pinagtatawagan lahat ng nasa phone book ko at naipost na siya sa social media. Napakadami talagang mga biktima ngayon ng online lending app. Alam niyo mga kaibigan, marami kasi silang commercial Marami silang commercial. Download this app. May ilang percent lang, 10%, 2%, pero pag download mo, pag click mo, hindi pala yun, no? Ngayon, sabi niya, hindi siya nakabayad. Tapos, nung hindi siya nakabayad, na-post na siya sa social media. O ngayon, kasuhan mo rin sila ng cyber libel. Kung wala po sila sa Securities and Exchange Commission, pwede kayong pumunta sa DTI, Department of Trade and Industry, kasi baka doon lang sila nakarehistro at hindi sa SEC kasi baka sole proprietorship sila. Pag sole prop kasi, hindi na sila umaabot sa SEC, nandun lang sila sa DTI. Ngayon, tingnan nyo both din doon, no? So, kung wala sa SEC, unahan nyo yung SEC. Tapos kung wala, doon kayo pumunta sa DTI. Ngayon, kapag ongoing na tong mga makikita nyo yung mga officers doon, address nila, pwede nyo silang kasuhan. Ngayon, mga kaibigan,
itong bago din kayo mag-download ng mga app, sinasabi po natin, kapag naman kaya mo pang tiisin, huwag ka munang mangutang, di ba? At number 2, kapag hindi mo naman kayang magbayad, huwag ka nang mangutang. At number 3, huwag kang mag-isip na after kong mangutang nito, magbigay na lang ako ng alibay, mag-excuse, or tatakas ako. Huwag naman ganon, okay? So, kaya nga sinasabi, think before you click. Kasi baka click ka lang ng click, utang ka lang ng utang, hindi mo naman kayang mabayaran din. Hindi mo rin tiningnan na malaki pala ang interest doon. Uy, araw-araw pala yung interest, di ba? Baka naman araw-araw ang interest, tapos di niya tiningnan, basta lang makakuha. So, Doon ibang pala siya klase. nag-agree, no? Oo. So, nag-check na siya doon. So, nag-consent ka na. That is equivalent to your signature na nag-agree ka na, pumayag ka, Yun na i-charge ka ng ganon. Third question, Attorney Hayes, nakahiram daw siya sa OLA. Sobra naman daw kasi pinapagbantaan na yung family niya. Umabot na siya dun sa point na pinagbabantaan na yung family niya. Ano po ba ang dapat natin gawin pagka nagkaroon na ng gantong pagbabanta? Kapag nagbabanta na sa inyo, ang kaso naman yan, pwedeng grave threat, no? Depende sa circumstances, di naman niya masyadong klaro, pagbabanta lang ang sinabi, pero pwede yon sa grave threat. Ang problema lang kasi dito, yun nga, yung mga hindi rehistrado na mga So, online hindi mo alam app. kung sinong hahabulin? Oo, hindi mo alam kung sinong habulin, tapos ang dami nilang tao na collector na nagmumura. Hindi mo alam kung sino doon. Oo, tapos sino yung nag-post, di ba? Kasi hindi mo na matcha-trace. Yun lang. Kasi supposedly, ang hahabulin mo doon yung officers ng corporation or kung sole proprietorships, yung may-ari, di ba? So, pero kung wala kang, hindi to rehistrado, mga illegitimate na mga mga So, hindi mo illegal, alam. hindi mo alam. So, kawawa ka, wala ka ngayong makakasuhan. Pero, sa ating gobyerno, dapat ma-regulate din tong mga to kasi naglipa na ito parang mga kabote, basta na lang. Di ba, pag meron kang ang download na app, may mga commercial agad ng mga Oo. online app, Totoo. online lending Sobrang app. dami. May 2% Oo. pa nga ako nakita eh. Oo, pero hindi pala yung totoong 2%. So may Oo. ano lang siya, pag bigla na lang lumalabas siya Oo, sa screen. kasi 2% nilabas na, pero surcharges nila, ang dami. Surcharge. may mga hidden charges pa. Oh, yes. Ayan. May mga ganun. So, hindi rin yan totoo, mga kaibigan. Papasok na tayo sa fourth question, Attorney Hayes, Okay. no? Sa fourth question, sabi niya, lumalaki na daw yung interest niya everyday. Oh my God. So, ibig paano sabihin, na to? everyday yung Ibig interest sabihin, na yan. nag-agree din siya. So, ibig sabihin, nag-check siya. Chinek Oh, niya. ayan. So, siguro, nung nag-download siya ng app, tiningnan lang niya yung commercial. Hindi niya na napansin. Gustong-gusto na niyang makakuha ng pera. kasi gipit na. Pag-download niya, di ba hindi ka makaproceed kapag di ka nag-check? O yun, nag-consent na siya doon. Ang ibig pala, hindi niya binasa na araw-araw palang interest nun. Kaya lumaki ang interest. Wala po tayong magagawa dyan, mga kaibigan, dahil nag-consent ka na po. Ang ibig pong sabihin, kailangan talagang bayaran mo yung utang na yun at huwag ka nang umulit. Di ba? So, ang fifth question natin, Attorney Hayes, may past due daw siya sa online loan app. And ngayon, inaalala niya kung pwede daw ba siyang i-report sa CIC at possible na ma-blocklist. Yung CIC kasi, yan yung credit information, no, na system sa Pilipinas na kapag may utang ka, kahit anong bangko, o kayo anong financing company, ilalagay yung name mo doon para sa susunod, di ka na makautang. Example, sa isang okay. bank 1 ka lang ng utang, tapos hindi ka na nagbayad, lahat ng bank, blacklisted ka na. Oh. Ganun yun, yung CIC yun sinasabi niyo. Or baka he's referring to the credit information system. Yun nga, yan yung credibilidad mo sa pagpapangutang. So, ang tanong niya dyan, kapag ba siya daw ay hindi nakabayad dito sa online app, pwede ba daw siyang ma-blocklist? Ang totoo niyan, mga kaibigan, kung legit itong online lending app or OLA, pwede niyang ipa-blocklist na wag na to dapat mangutang or hindi na dapat mabiktima ang iba nito kasi hindi naman to nagbabayad. Babayad. Pwede. But then again, hindi po natin hawak yun. Depende kung i-report po kayo. Okay. Pero usually, ang gumagawa lang naman kasi ng reporting, it's the bank and financing company. So, dahil bago itong OLA, hindi natin alam kung covered Nagre-report din siya dito sa sa credit information, no, na system ng finances dito sa Pilipinas ng pagpapautang. So, medyo malabo pa yung part na yan, pero pwede nilang gawin. Okay. Sixth question, ito din, ninenervous daw siya kasi grabe na yung panghaharas na ginagawa sa kanya ng OLA.
hindi naman po marunong pakinggan yung problema ng client kung bakit hindi makapagbayad. So feeling ko feeling ko regardless sa excuse, no? O kasi, app yan eh. Nag-download ka sa app, makikinig ba yung app sa'yo, di ba? So, hindi yun makikinig ang app sa'yo. Ang makikinig sa'yo, yung mga collector. Pero since ang collector ay trained sila to collect, kailangan makakolekta sila kung hindi pagagalitan din sila kasi yun yung trabaho nila. Kahit ano pang reason. Yes! Tinitrain na sila na yun talaga gagawin mo. Kahit anong mangyari, makakolekta ka. Kahit life and death situation, Oo, kailangan kahit magbayad. na umabot ka na sa panghaharas, gawin mong makakolekta ka because that's your work. Yan yung training nila. Feeling ko may commission din sila dyan eh. Actually, meron yan. No? Oo. Kasi ang dami ko napapanood ng mga Kung ganyang sa bangko movie. nga, may tinatawag tayong remedial, di ba? Pag di ka na nakabayad, yun na yung Doon na maniningil. sila na yung maniningil Oo. sa'yo. May commission din sila doon at malaki kinikita nila doon. Uy, pwede ba nating sabihin yun in public? I think public knowledge na yon, di ba? Yeah, yun nga din eh. Kasi sa mga movies, ganyan yung mga commission sila pag nakakasingil talaga Correct. sila. Oo. So, 7 question ito, sobrang interesting kasi sabi niya, Attorney Hayes, valid ba yung 35% sa online app? Okay. Ang batas kasi 25%. wala siyang sinasabi na online or hindi online eh. Ang sinabi ng batas, 6% per annum ang legitimate at legal interest ng utang. So ano ba ang implication nito? Kapag 6% sa isang taon, magkano lang yun sa isang buwan? Eh sa kanya 35%, so illegal yun. But kung siya or ikaw na nangutang, pumayag ka sa 35%, nag-check ka doon, nag-consent ka or nag-sign ka doon, nako, ang ibig sabihin, nag-consent ka kahit mataas ang interest. So, yun na naman ang problema. Merong consent galing sa'yo. So, wala kang choice. Kailangan mong bayaran kasi umuo ka eh. 'Di ba? Pumayag ka eh kahit mataas, 'di ba? So, kawawa Grabe, pa din. sobrang taas. Dapat Napaka-unrealistic ng 35%. Dapat ma-inform din ang ating mga kababayan, wag utang ng utang, wag click ng click, wag check ng check kasi Sobrang laki ng interest na correct. nun. Grabe. Eh, hindi mo pa alam kung ano, monthly ba siya, daily ba siya, or... Kasi Oh, yun terms nga. and condition nila yon. So, Oh, yes. normally, sila talaga yung, ano dyan, yung panalo. Dapat babasahin nyo yung terms and conditions, ha, bago kayo mag-check. At wag check ng hindi binabasa. Okay? Para hindi kayo mabiktima ng mga ganyan. 8th question natin, Attorney Hayes. Nagkautang po ako sa online app ng 2K. At 15% daw ang tubo, tapos nahirapan ako sa tubo, nahinto po. Nung nagkapera, nakabuo po ako ng 2.5, gusto dagdagan ko pa ng 2.6. Pero gusto nila 5K ibabayad ko. O parang so nagsimula siya sa 2K, tapos magiging 5K ang babayaran. Sa huli. Hindi niya sinabi no kung daily, monthly, yung Oo, interest, 15% hindi niya sinabi. lang. Yun lang yung tanong niya. Oo. So, isa na naman to sa dapat yung bantayan, kung ano yung interest, dapat makukuha talaga nila yung yung buong terms and conditions. Ano ba ang interest na ipapataw sa'yo, no? Although, pagdating sa korte, pwedeng babaan ng court yan kung sakaling kakasuhan kayo, no? Kasi sisingilin kayo, kung ano yung agreement nyo, yun yung susundin. Kaso, minsan, yung judges, yung mga judge, pwedeng ibaba nila to legal interest. Pero pwede, that's discretionary, no? Pero, pwede ring ilaban ng OLA na, hindi, nag-sign ka di ba? Sabihin mo, sabagay. hindi, 6% lang talagang legal interest, so mag-aaway kayo doon, okay? Pero, the point is, once you consented na mataas ang interest, pumayag ka na, di ba? Na kahit mataas, mangutang pa rin ako sa inyo. Parang yun ang ibig sabihin. Grabe. Attorney, sa number 9 question natin, sabi niya dito, sinali daw yung picture ng daughter niya sa post ng OLA. And 16 years old yung daughter niya. She's a minor. Yeah. Okay, so ang nangyari dito, parang na-anticipate natin na pati Facebook niya na-stalk, no? Nasundan. O kasi minsan, ay, may mas worse pa dito, may iba, kinukuha ang password ng Facebook. Alam nyo ba yon? May mga ganong Grabe. nagpadala ng sulat sa atin before na bago daw sila makapag-click ng loan app, ibibigay mo muna yung password. Ibibigay mo kasi number mo
Tapos ibibigay Grabe. mo rin password mo. May password pa? Parang daig pa yung boyfriend. Papasukin nila yung social media mo. At i-stalk din Grabe. nila talaga social media mo. So, nandun yung family mo, mga anak mo, kawawa naman, nadadamay sila. Online lending app, just to tell you, mali po yung ginagawa ninyo. Hindi po tama na hinaharas nyo ang mga nangungutang sa inyo despite the fact na hindi sila nakabayad. Dahil hindi po excuse ang hindi nakabayad na hinaharas nyo sila, pinapahiya nyo sila, at tinithreaten nyo sila. Hindi po yan ang solusyon. Singilin nyo ng maayos, idaan nyo sa legal na paraan, hindi yung gagawin nyo yung masama sa ibang tao dahil ang laki ng epekto nito sa buhay nila. Nakakasama pa kayo lalo imbis na nakatulong kayo. So ano nga ba talaga ang purpose ng OLA? Dapat makapagbigay muna ng panandaliang lunas para sa mga walang pera. Pero ang ginawa nyo, parang panghabang buhay na kalbaryo. Habang buhay na nilang dinadala yung di ba, yung Yung pain. isip sila ng isip and Yung everything. hiya. Yung trauma, including Grabe. trauma. 10 question natin, Attorney Hayes. Hingi lang po sana ako ng advice. Yung kapatid po kasi ng asawa ko umutang sa online lending app. And ako po yung naging co-maker. Simula po nung makaalis siya, bigla na po, wala nang paramdam sa amin. Hindi na po namin makontak yung hipag ko, nagtago na po. Kaya ngayon, ako po ang naiipit sa lending na kinuhaan niya. Sobrang stress po sa akin, lalo na wala naman po akong trabaho. Nako, co-maker pala siya, attorney. Okay, sa mga co-maker dyan. Ano ba ibig sabihin muna ng co-maker? Ang co-maker, ikaw yung nagagarantya sa kanya. Garantor and co-maker, halos parehas lang kayo ng responsibilidad. Co-maker, pag hindi nagbayad, yung nangutang, ikaw magbayad. Ikaw ang mag-guarantee na makapagbayad. Ikaw talagang magbayad. Yung garantor, Yun na yun. ginagarantsya mo na makakabayad siya. Yung co-maker, parang ikaw rin yung nangutang. Kasi Oh, once lang. hindi makabayad yung nangutang, ikaw yung magbayad. Oo. At napakabigat nun mga kaibigan. Meron pang kaso niya na 10 years yung binabayaran, halos wala na siyang sinusweldo kasi kinakaltas na yung sweldo niya dun sa kanyang kinukumekera, no? Yung kanyang nangutang, yung principal debtor, yun yung nangutang. Tapos, hindi na ngayon nakakabayad, siya na yung nagbabayad. Yung Kaya- sweldo niya doon na napupunta 10 years na, hindi naman niya utang. Siguro sobrang bait niya, no? Kasi pumayag siyang co-maker. Hindi lang yan. May iba na co-maker, sign lang ng sign, hindi naman alam o pumapayag lang ng Ay, hindi pumapayag. nagbabasa. Hindi rin nila alam na yun yung epekto ng mag-co-maker ka. Na kapag hindi okay. nakabayad yung nangutang, sila magbayad. Ikaw na next ang automatic na magbabayad. Oo. At least ngayon, magkakaroon na sila ng knowledge na dapat hindi kayo magpa-co-maker. Oo, wag Oo. kayong Yun ang mag-co-maker, dapat. guys. Wag. Lalo na kapag di ka sure, di ba? Kahit sure ka, wala nang sure ngayong panahon na to. Totoo. Pero ito nang muna, Tiff, no? Yung mga pala dyan, no? Yung mga nagco-co-maker, tandaan nyo, kung halimbawa yung nangutang hindi makabayad at kayo yung magbabayad, pwede nyo pa rin habulin yung nangutang after na magbayad kayo. Kaya lang medyo mahirap, pero Oo. pwede nyong habulin. Tsaka matagal pa siguro yung process. Matagal, oo. Pero pwede. Yan na lang yung pwede yung remedyo dyan. So, lesson learned, huwag magpapa-co-maker. Ever. Correct. Kahit family. Kasi sa huli, ikaw din ang maiipit. 11 question, attorney, ano po ba ang gagawin namin? Hinihingan po kami ng 280K nang may utang sa kapatid ko, gayong siya naman po ang may pagkakautang, hindi ang kapatid ko. Pero ang pagkakaintindi ko dyan, siya yung sinisingil na hindi naman siya ang nangutang, no? It's the kapatid. Maybe, yung kapatid nangutang, yung isang kapatid ang sinisingil. Tama. Mali yun. Hindi yun. Wala sa batas yan. Hindi mo pwedeng singilin ang taong hindi nangutang sa'yo. Kahit family. Kapatid, yes. Kahit kapatid. Lalo na kapatid. Pwede pa sigurong yung babae ang nangutang, tapos sinisingil mo yung asawang lalaki. Pwede. Tapos, basta sa korte na lang mag-usap. Pero po pwede yung ganun. But never kapatid. Isang kapatid nangutang, tapos yung isang kapatid ang sinisingil, hindi yon. Pero pag mag-asawa, pwede yung Mag-asawa, asawa. pwede. Pero pwede ipoprove mo pa yan sa court na napunta sa pamilya nila yung inutang.
Oh, pero kapag may prenup, hindi na pwedeng labas na yung asawa doon. Iba ang prenup, it's about properties eh. Ito utang pero pag kasi utang, to. hindi lang siya Oo. applicable. Pero depende to kung gaano ka-strong yung evidence mo na yung inutang niya napunta sa Yun ano. lang. Mahirap Pero, patunayan. pero kailangan malaki din yung inutang ha. Kasi pag nag-file ka ng kaso... 280K. Magfa-file ka rin ng filing fee eh. When mag-file ka ng collection of sum of money, maniningil ka. May corresponding fees yan, filing fees. Hindi yan matik na pwede ka lang mag-file ng mag-file, di ba? Unless ipasok mo to sa small claims, wala kang babayaran. Kasi, mababa naman ang 280 eh. Pwede, pasok sa small claims, walang lawyer. Kailangan mag-fill up ka lang sa court. Meron ka lang dalang mga documents, especially the certificate to file action coming from the barangay na dumaan kay sa barangay. Unless hindi kailangang dumaan sa barangay kasi magkaibang lugar kayo galing. Attorney, group kami nag-loan. Group silang nag-loan sa OLA. Nagpapautang, malaki tubo ko, di ko mababayaran. Paano pong gagawin ko? Oh, Ayun ayan na nga ba? Isa na naman Group to. assignment pa sila kasi group sila na... Baka sabay-sabay silang nag-loan. No? Oo, group kaming nag-loan. Oh, Siguro grabe. friends sila na... Nag-loan tayo, ganyan. Mag-loan tayo Naku, sabay-sabay. huwag niyong gawing hobby ang paglo-loan ha. Kasi mahirap yung utang ng utang. Mahirap din yung palautang. Isang bisyo po yan. Unless sobrang gipit ka na. Pero kung meron ka pang pwedeng utangan na tao, wag online app. Okay? Sorry online Friends app, muna, pero siguro, dahil sa family. dami ng mga biktima nating mga kliyente ng online app, hindi namin ini-encourage na mag-online app kayo. Dahil number one, di mo sila nakakausap, app lang yan eh. Automatic yan, magbabayad ka talaga kung anong babayaran mo. Number two, hindi klaro yung terms and conditions. Fine print rule, yung sinasabi kanina na halos di mo na din mabasa, hindi mo na rin gustuhin basahin dahil napakaliit. 'Di ba? So, napakataas pa ng mga interest nyo at medyo niloloko nyo na rin yung mga nangungutang sa inyo dahil nga, yung minsan, yung mga pwera na lang sa mga legit na mga online app, no? Na talagang, kung ano yung Klaro. interest, yun talaga. Yung iba kasi, may hidden charges, Tama. may surcharges, kung di makabayad, may penalties, oh my God. So, hindi daw siya makabayad. Ano daw gagawin niya? Wala, bayaran mo talaga. Kasi kung Bayaran mo, otherwise, nagkapera kakasuhan ka. siya. Tama. Haharapin mo yung kaso. Pag-ipunan mo talaga siya kasi inutang mo siya. Tsaka kung kapritsyo lang yan, huwag na kayong mangutang. Antayin yung magkapera kayo, di ba? Sabi nga nila, maiksi man ang kumot, marunong kang mamaluktot. Or the other way around. I'm not so good at it, pero parang ganun. Pero parang Pagkasyahin mo, yung kasya. Huwag kang umutang para lang kapritsyo o kaya sumabay ka sa uso. Sa trend. Oh, yes. Next question natin, attorney. Magandang hapon po. Pwede pong makahingi ng tulong. May inutangan po kaming lending. May tinulungan po ako para makautang at ako din po ang nag-co-maker. Pagkaraan po ng ilang buwan, di na po makabayad yung tinulungan ko. Tapos, nag-collateral po yung Lupa. ko. May posibilidad po ba na makuha ko yung lupa ko at para hindi po ako maipit sa bayaran? Naku, kinolateral niya pa yung lupa kinolateral mo niya. yung lupa mo. Siguro, baka naman talagang hindi lupa ang kinolateral mo, yung titulo ng lupa mo at binigay mo pa. Kasi bakit mo sinasabing, makukuha ko pa ba yung lupa ko? Ibig sabihin ba, nung nag-collateral ka, binigay mo yung titulo? Naku, patay tayo dyan. Makukuha mo pa ba yun? Yes, bayaran mo yung utang niya. Why? Kasi ikaw ay co-maker. Ang co-maker ay ikaw na rin ang magbabayad pag hindi nakabayad yung principal debtor or yung nangutang talaga. So, medyo lugi ka dyan. Pero, yung iba kasi naman talaga, nagko-co-maker kasi alam nilang marunong naman talaga magbayad, tsaka mabait, tsaka emergency, mga ganun. Pero yun nga, yun lang yung yun lang yung pinaka-problema doon kapag hindi mo na mahabol yung Yun nangutang. At ito pa, ikaw ay nag-collateral ng lupa. Dalawa pa noon, sabi niya, dalawa. Sus, grabe. So, ang laki siguro niya ng kanyang inutang. hindi, ang laki ng trust niya. Kung sino man itong tinulungan niya. Tinulungan Oo niya nga. na, binigyan niya pa ng collateral. Correct. Parang sobrang bait mo naman ata. Baka pwedeng makautang din ka. Charot. Okay, question natin is, attorney, ito po yung tanong ko. Kasi last Feb po, nalaglag po yung cellphone ko. Ngayon po, March 14, ang dami pong natawag sa akin na may utang raw po ako through online lending app. Ako po yung sinisingil. Hindi ko naman po niloan kasi yung cellphone ko po at yung SIM ko nawala.
baka po yung nakapulot ay gumamit sa kalokohan yung cellphone ko at SIM ko. Niloan po lahat ng true online lending app. Ako po ngayon ang sinisingil. Nai-report ko na rin po yan sa NBI Lipa. Ano po kaya ang magandang gawin? Salamat po. Okay. So, inubos lahat ng online Oo app. nga eh. Parang lahat na pinag-utangan under her name. Pwede mong i-report sa NBI at lahat ng mga nangungutang at tumatawag sa'yo, itatanggi mo. Nasa kanila na yun paano nila i-prove na ikaw yan. Kasi kung totoong hindi talaga ikaw yan at nawala lang yung cellphone mo at SIM card, then that means hindi talaga ikaw yon. So, bahala na ang korte dyan kung sakaling kakasuhan ka nila, pero ikaw naman ay may depensa. So, huwag ka mag-alala kasi kung hindi naman totoo talagang ikaw ang nangutang, mananalo ka dyan. So, ibig sabihin, paano yun? Pati yung ID niya nagamit? Possible? Siguro Or ginawa may- siya ng fake? Siguro may ano siya doon, mayroong laman yung phone niya, no? Na may Ng ID. Right, kasi Oo. yung phone ko din. Kasi di ba minsan I-delete ko na later kasi nandun yung passport ko. Oo, kasi di ba Oo. nilalagay natin sa sa cellphone yung mga picture ng ID, passport, ATM, nga. license, naku. Naku, So, magde-delete na ako later. Buti na lang nabasa natin tong tanong na to. oo. Sobrang nakakatakot, no? Pati ako natatakot na. Kaya minsan, pag may tumatawag sa akin, hindi ko na sinasagot. Basta hindi nakasave sa phone ko, hindi ko sinasagot. Unless may expected akong delivery na dadating. Pero okay lang yun kasi yung sa kanya naman kasi nawala yung phone niya. So that means may nakapulot at ginamit. Tapos ginamit. Sa kalokohan. Nako, alam nyo, kakarmahin din kayo. Kaya dapat tumaban kayo ng patas. Huwag naman ganun. Kasi nakakasira na kayo ng buhay. Next question natin, attorney, is ginamit lang yung pangalan niya para makautang ng pera ng walang permisyo. Sa kanya, saka lang nalaman nung nakakuha na yung pera. Ginagawa na lang ng kwento na kesyo ipapadala raw sa probinsya. Sino kaya yan? Kilala kaya niya ang gumamit? Kasi sabi ipapadala sa probinsya. Yun Baka nga, ano, siguro kakilala niya. Feeling ko ginamit talaga yung identity niya dito. Ito yung talagang totoong klaro na example ng identity theft, no? Kinuha yung pangalan niya, ginamit yung pangalan niya para makapag-loan. Pero hindi talaga totoo na siya ang nangutang. Ang dami na pong kaso niyan, mga kaibigan. Kaya kayo, alam nyo sa mall, di ba, may magpa-fill up sa'yo, magbibenta ng kung ano-ano, tapos pa-fill upin kayo, mananalo kayo ng ganito, ganyan. O kaya may pa-raffle kami, baka manalo. Totoo. Naku, huwag kayong fill up because that is gathering of personal information. Hindi mo alam kung saan yan mapupunta yung makinukolekta nilang personal information. Tama. Kasi mga kaibigan, ito ngayon kasi, Tiff, habang kasi nagiging masyadong mataas na yung advent ng technology, kapag meron kang mga information sa isang tao, name, address, signature, mga kung ano pa yung mga licenses numbers niya, you are very powerful because you can take control over that person. Because sabi nga nila, data is power, no? So kapag nagamit yan sa kasamaan, naku, lagot ka. Yan yung example ng identity theft. Sobrang hirap. May ibang nagpapanggap na ikaw. Correct. Okay lang yan kung sa ibang bagay, wag lang sa Oo, pangungutang. pangungutang. Sobrang daming kaso, pwedeng kaso na mangyari. Oo, actually. Kahit na Mostly, hindi mo naman ginawa. Yes, ngayon ang dami na rin nagkakaproblema dahil dyan. So itong mga online lending app ha, kayo mismo meron kayong obligasyon, pero kayo ding mga mangungutang meron kayong obligasyon. Kailangan patas, no? Kailangan maging careful kayo. Kailangan magmasid at magmatsyag sa mga online lending app, di ba? Yan. Isa pa sa mga nagtanong, attorney, ang tanong niya is kung makukulong daw ba siya kapag hindi siya nakapagbayad sa online lending app. Nagpatong-patong na po ang problema ko para makapagbayad sa nauna kong loan para wag ako masira. Napasukan ko na po yung mga loan shark. Halos kalahati kaltas sa utang, tapos buo babayaran. In short, big time mangungutang to kasi Loan shark? Parang oo. loan shark, parang bago Oo yan. nga. Dati, maraming mga loan sharks, no? Pero ngayon, Parang nakakatakot na-recall ko umutang ulit na. yung mga loan shark, no? Totoo. So, malaki Makukulong nga. daw ba siya? Makukulong ba siya? Hindi. Pero makakasuhan ka. Kasi wala namang kulong sa loan eh. Kasi generally ha, kasi meron tayong mga episodes noon na sinabi ko, may nakukulong ba sa utang? Sabi ko, oo. Naging issue pa to sa ibang mga vlog.
vloggers kasi sabi nila mali daw yun. Generally, walang nakukulong sa utang. Pero may exception dyan kung estafa ang i-file sa'yo, di ba? Kasi may deceit, may panlilinlang, may panluloko, di ba? Oh. So kung ito, generally, ang tanong mo, makukulong ka ba? Mukhang hindi naman. This is just a civil case of collection of sum of money. Or pwede ring small claims, depende kung ano yun. Meron ba kayong mga dokumento? But then again, ang tanong mo, makukulong ka ba? Generally, no. Unless may panluloko, unless may panliling lang na ginawa ka, pwedeng estafa yon, di ba? So, pag estafa, pwedeng makulong. But generally, then again, that falls under civil case lang. So, loan kasi yan. Okay? So, simple civil case. Tapos yung part na pumasok pa siya sa loan shark. No? Yun nga. Pero ganun pa rin yun. Next question. May online lending company akong na-loan. Tapos na-delay ako oras lang ng payment. Tinext niya lahat ng nasa contact ko kasi na-access na yung contacts ko. Nag-text siya ng mga death threats doon sa contacts ko. Then, nireklamo ako sa barangay ng mga tinext niya. So, ibig sabihin, parang siniraan siya doon sa isang contact. Sa mga contact. Oo, sa contact. Sa lahat mga ng contact. So, yung contact naman, nagalit sa kanya dahil siniraan. So, pinabarangay Pinabarangay tuloy siya. siya. Oh my God. Tapos So, death threats pa. Oo, Siyempre, kahit yun- ako, magagalit ako kung tinext ako ng friend ko ng gano'n, di ba? oo. So, yun yung problema. Nag-access ka pumayag ka kasi na i-access niya yung contacts mo. Kaya meron siyang number sa lahat ng kaibigan mo, lahat ng Oo. kapamilya mo. Naku, napakalaking problema niyan. Pero hindi na yan ma-undo eh. Tiff, no? Hindi na yan ma-undo. Hindi mo na, andyan na eh. Kasi nandun na. Nandun na sa kanya Nasa lahat kanila eh. yung data. Oo, hindi mo na pwedeng, ang gagawin nyo na lang dyan, magpalit na lang kayo ng number, no? Or Yung i-chat mo lahat nung mo na hindi ako yan, na wala Oo, yung ang problema, SIM ko. baka pati yung niya, Facebook, meron ding Yun din, access. i-message din. So, siya na yung walang contact. Siya na yung walang control dun sa Oo. mga, yun lang talaga yung mahirap. Pero normally, attorney, kapag mangungutang ka, kailangan mo ibigay yung contacts mo. No, don't ever do that, okay? So, yung sabihin, Nagkamali ka na nga oo. sa mga pag-check mo dyan, ibibigay mo pa ba yung contact mo? Patay tayo dyan. Tama. Hindi pwede. Feeling ko sa sobrang kailangan lang talaga nila, kaya to the point na pumayag na sila ibigay yung contacts. Hindi sila nagbabasa. Yan Hindi. yung totoo. Hindi nila binabasa na may nagsabi, I can access your contact by clicking Your messenger and by whatever. clicking this Oo. privacy policy, you agree to the terms and I agree. conditions. I agree. Tapos, I agree. Correct. Check sakit lang sa ng ulo. check. Yan yun. That's the problem. Last question, attorney. Ang sabi niya, nagkautang po ako sa online app. Delay po ako ng 2 days. Ngayon po, nanghaharas na sila. Nakiusap po ako, puro bastos po mga pinagsasabi. Ano po ba ang dapat gawin? And meron pa siya ditong attorney, yung message mismo nung nasa OLA. Hindi ko na mababasa siya dito, pero grabing harsh. Like, almost, na siya. Nakakaano na. Oo, grabe yung... Meron din dito meron ding nagbigay ng sample dito ng isang dahil sa katigasan ng mukha mo at ayaw mo nang bayaran ang pera na inutang mo at pinalamon mo sa pamilya mo na galing sa scam kapag hindi ka pa nag-asikaso para makapagbayad, hintayin mo yung gagawin namin. Tapos bad word siya, gugulpuhin ko kayong lahat ng kamag-anak mo, kaibigan mo, lalo na mapapahiya ka sa kumpanya mo kung saan ka nagtatrabaho at yung mga katrabaho mo sisingilin din namin, o di ba? Grabe, kung ayaw mo na lahat sa barangay nyo makaalam sa ginagawa mo, so nagmura siya, makikipag-usap ka at magbayad na dito sa amin. So, parang ang dami nito, no? Mga kaibigan, sobrang haba, pero bad words talaga lahat. So, pag ikaw nakatanggap dito, this is one way of saying na nagsuthreaten siya tapos meron pang mga papatayin, may mga bad words, sobrang bad at bastos pa, no? Sobra-sobra. Hindi nyo kayang basahin kung araw-araw kayo nakatanggap ng ganitong mga threat. So, kung kayo din hindi nyo gugustuhin na makatanggap ng ganito, I think it's time talaga na
ano ba, hindi ba dapat nabasahin nyo ng maayos ang inyong mga kiniklik at dapat maging careful kayo sa inyong mga pinapasukan at wag na kayong mangutang kung meron pa kayong other option, lalo na kung online ito dahil hindi mo kilala kung sino ka-transact mo. Hindi na kilala. Kasi application lang yun eh. Hindi mo alam kung anong pangalan Click ka mo. lang ng click doon, hindi mo naman alam na yung kausap mo pala, scammer pala yun, o kaya illegal pala yung app na yun para lang maka-access sa phone book mo. Ay, meron pang worst scenario dito na nag-click siya daw sa online app, nangutang siya ng 50,000. After siyang nag-click na approve na, hiningan siya ng 5,000 para ma-release ang 50,000. Sabi ko, naku, anong nangyari? Parang So that's a mali real scam. That's a real scam, no? So, imbis na siya yung nangutang dahil nangangailangan siya yung Siya pa na-scam. yung na-scam. Oo, wala na siyang choice. Nakuha na din yung mga information niya, contacts, ID. Oh my God. Kasi surely, hingan ka ng ID, alam din nila address mo. Para ma-verify nila, Oo. di ba? Tapos, check na yung mga Facebook mo, yung family mo. Paano kung may anak ka? Paano kung may, di ba? Lalo na yung kanina, 16-year-old daughter niya, pinost din. Grabe yun. Pwede talaga yung kakasuhan niya. Hindi na rin maganda ang mga pinagkakagawa ng mga ibang online app. Pwera na lang ulit sa mga legitimate at maaayos at talagang transparent kung magkano ang kanilang porsyento. Pero anuman ang dulo nito na nangutang ka, dito sa side ng online app, wala kayong karapatang mamahiya, wala kayong karapatang magsisreten o kaya mambabastos, wala kayong karapatan na hilahin ang isang taong nangutang pababa. Para naman sa ating gobyerno, bibigyanan nyo naman ng mas mahigpit pa na mga rules and regulations para dito sa mga commercial transactions na to, mga financial na mga transactions na to ng pagpapangutang, yung loan natin na online application, no? Online lending application, kailangan nating higpitan kung ano dapat ang nakatutulong sa ating mga mahihirap na mga kababayan dahil sila ang mas nangangailangan, kaya sila ang mostly nabibiktima sa mga ganito. Oo nga. So ito nga, Tiff, no, nagbabasa ka lang ng mga sulat nila. Oo, where you're affected na how yeah. much more everyday we Yung ganito? receive a lot of Oh my complaints and a lot of asking for advice anong dapat gawin. So talagang ma-internalize mo rin yung mga problema ng mga mahihirap nating mga Nakaka-depress. kababayan. Nakaka-depress. Yes, actually. Pero huwag kayong padadala kung nabiktima na kayo. Ayusin nyo na lang at para maging maayos rin ang buhay nyo kasi nakaka-apekto na rin to sa inyong mga discretion at inyong mga wisyo sa sarili, no? So, mga kaibigan, isa pong napakaganda po na araw na to ang ating napagsaluhan, napag-usapan natin ang online lending app. Ano ang inyong mga karapatan? Ano ang inyong mga dapat gawin? At napag-usapan natin to dahil kasama natin si Tiff, ang ating beauty content creator at social media influencer. I-follow niyo po siya, mga kaibigan, ang kanyang TikTok account dito sa ating screen. Ito po ang kanyang TikTok account. At ito naman po ang kanyang Instagram account. Okay? Tingnan yung mabuti dyan. At ang kanyang Facebook account. Ayan, napakaganda at Thank you napakaganda ni Tiff. And very kind person. So, Tiff, Thank you so much, Attorney Hayes, for having me here. And nag-enjoy talaga ako na itackle tong gantong topics, especially, ito yung mga topics na kailangan talagang malaman ng mga tao di ba? Kailangan natin masabihan sila ng awareness. Correct. And this is the most important part, lalo na pag ang problema ay pagdating sa pera. Napaka-crucial niyan kasi lahat ng kailangan ng pera. So, this is sobrang helpful itong video na to para sa lahat ng tao. And nagustuhan ko siya kasi mas pinasimple mo pa. At mas Salamat. nakakatulong. So, I really hope you guys subscribe and nandito lang si Attorney para sa inyo. So wag niyong kalimutang mag-like and subscribe sa kanyang social media accounts na na-flash kanina. Maraming salamat, mga kaibigan, sa lagi niyong pagtangkilik sa ating programa. Ako po ang inyong laging kasama sa lahat ng pagpasimple ng mga bagay-bagay, lalo na sa mga usaping legal. Ako po si Attorney Hayes at ako ang inyong abogado ng bayan.